I was diagnosed with nakakalungkot na balita na karoon ako ng Hi mga kamoshi! So, ayun na nga. So, sa mga nagtatanong po, kung ano ba talaga nangyari sa akin. Ang dami kasi nagbe-message sa akin. Even mga relatives ko, mga friends, mga dating office mates. Ang dami ko kasi nare-receive din na messages. And para sa mga kamoshi na talagang nga naman sumusuporta sa amin ni Moshi at gusto din malaman kung ano po talaga ang nangyari sa akin. Ito na nga yung time na sasabihin ko sa inyo. So, by the time na napapanood nyo to, ready na ako i-share sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari po sa akin. Ito ay health-related issue. So, kailangan accurate or tama yung mga sasabihin namin dito. Kaya hindi namin agad din nasagot ni Moshi yung mga katanungan nyo kung ano nangyari sa akin. At kasi hinintay ko pa rin yung doktor ko na makapag-usap kami sa aking follow-up check-up para yung information na ibibigay ko sa inyo tama. Medyo mahaba tong video na to mga kamoshi, kaya pagpasensyahan nyo kasi sasabihin ko sa inyo yung mga pinagdaanan ko at kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Last August 4 ay naoperahan po ako. Ang ginawa po sa akin ay bilateral mastectomy o yung tinatawag na double mastectomy. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano pong meaning nun, iyon po ang pag-opera or pagre-remove ng breast. Tinanggalan na po ako ng 2 breast. Kasi po, may nakakapa kasi akong bukol. Left and right may nakakapa po ako. Kasi last 2015 po, ako ay naoperahan na rin po. Natanggalan ako ng cyst sa aking breast. Pero iyon po ay benign naman. Wala namang pong problema. Pero ito nga po, bumabalik po pala siya. Yung mga ganong mga cyst. Nakapa ko yon siguro mga patapos na yung 2022 to 2023. Siguro hindi ko na matandaan yung exact year na nakapa ko siya. Siguro by that time, hindi pa siguro siya cancer. Baka lang naman. Kasi, nung time na yon parang yung shape niya, parang parehas lang naman nung natanggal sa akin nung una. Then again, hindi naman kasi ako doktor at hindi ko siya pina-check, kaya hindi ko siya masasabi. Ilang taon na rin yun, 2022 or 2023, hindi ako nagkakamali. May bumalik na naman po na bukol sa aking left. Una left yung nakapako. Medyo binaliwala ko siya. Hindi ko siya pinansin, hindi ko siya binigyan ng attention. No? Kasi nga, mga time na yon focus kami ni Moshi sa work, puro kami work. Kasi, during that time kasi yung nanay ko, in and out kasi sa hospital eh. Tapos yung tatay ko naman, kailangan din niya ng special care kasi may dementia yung tatay ko. And naoperahan din siya. And si Moshi naman, yung kanyang tatay, sinusupport din ni Moshi. So, ang focus talaga namin ni Moshi is trabaho talaga, work kami. So, benign lang yan. Benign lang din yan. Kasi parang same lang naman yung kapa ko eh. Parang binog lang din yan. Kasi same lang din yung natanggal sa akin. Noong 2015, parang ganun lang ako. Hindi ko siya pinansin. So, eto na. Ano ba to? Bago pa lang nag-uumpisa, naiiyak na ako. Etong year, hindi ko na maano kung ano yung exact month na parang kumikirot siya. Nakaramdam ako ng kirot. So, every time na bago ako mag-mens, ilang araw bago ako mag-mens, during my menstruation and after my menstruation, siguro mga 2 days, ganyan, nakirot siya, kumikirot siya. Deadma pa rin ako, hindi ko pa rin siya pinansin. Kaya, natural lang kasi talaga naman may kumikirot sa ating mga dibdib kapag may menstruation. Nitong
May 2026. Ito lang, 3 months ago, first week ng May, nasa Boracay kami. Kasama namin yung mga ate namin. Napansin ko na parang, kasi syempre katawan natin to, parang, may napansin ako, parang medyo lumubog yung aking nipple. So, inisip ko siya, ganito ba talaga siya? Medyo nag-enjoy pa sa Boracay. Pag-uwi namin dito, habang naliligo ako, biglang may nag-flashback sa akin na hindi ganito yung nipple ko before. Dito nga sa left. Sabi ko, doon na ako, nataranta na ako, na ako. Hanggang sa parang nag-research ako. Isa nga yung sign ng breast cancer, no? Pero tinago ko to kay Moshi. And hanggang dumating na sa point na hindi ako mapagkatulog. Kumbaga parang, kasi iniisip ko siya. Araw-araw ko siyang iniisip, hindi siya nawawala sa isip ko. Siguro na-stress na ako, nagkapatong-patong na. Kaya yung mga ibang bagay na parang alam ko may stress ako, nilalet go ko na siya agad. Yung mga bagay na yun, para hindi siya madagdagan yung mga iniisip ko pa o kinaka-stress ko. Sinabi ko sa kanya, siguro end of June, tama Moshi. End of June. So, almost 2 months ko siyang tinago kay Moshi. So, nung sinabi ko sa kanya, syempre, nainis siya sa akin. Kasi tinago ko ng 2 months. Kung sa 2 months na yon dapat nakapagpa-check up na daw kami. O kung baka sa 2 months na yun, baka na-operahan na ako. Or kung ano man. Valid naman yung inis sa akin ni Moshi, yung galit niya sa akin. Naiintindihan ko yun kasi kasalanan ko yun. Kaya hindi nga ako sabi agad sa kanya. Alam niyo ba mga kamoshi, nung sinabi ko kay Moshi yung, eto nga, sobrang gumaan yung pakiramdam ko na parang meron na akong kakampi sa laban na to, kung ano man to. Sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Mahimbing na yung tulog ko, ganon. Simula na sinabi ko kay Moshi. So, ayun, agad-agad naman kaming nagpa-check ni Moshi sa surgeon. No? Sabi ko kasi, Doc, gusto kong ma-opera na siya. Binigyan naman ako ni Doc ng parang request para makapagpa-laboratory ako. Nag-prepare muna kami, syempre, financially, di ba? Dahil medyo malaki ang magagastos ko. Nung ready na kami, nagsabi na ako kay Doc. Mga lang yun, 2 weeks? 2 weeks, 1 week. Kasi nga, ayoko na siyang patagalin kasi gusto ko na itong matapos. Syempre, hoping pa din ako na wala naman siya. Sis lang yan, benign yan, ganyan. Habang ino-ultrasound ako nung doktora, ang inuna niya yung right ko na breast Diba, sabi ko sa inyo, akapa ako tig-isa, no? Nakita dito sa right ko na multiple cysts pala ako. Pero dito naman, sabi ni doktor, mga cyst to? Usually, pag ganyan ang itsura, bilog, ganyan, oblong, yan. Safe yan, benign yan. So, nung nandito na sa aking right breast, dun na may nakitang kakaibang hugis. Meron siya mga edges, meron siya mga spike, mga ganun. Iba yung itsura niya talaga compared yung mga hindi siya bilog nandito. Then, kinabukasan, lumabas na nga yung ultrasound report ko at nakalagay doon, BI-RAD 5, highly suggestive of malignancy siya. So, it means mataas ang chance na cancer siya. Alam mo yun, na-feel ko na mga kamoshi, para akong lutang, para akong binuhusan ng, alam mo yun, na malamig na tubig na hindi ko lutang na ako, parang ganon. Hindi pa naman siya confirm kung cancer ba, so wala pang ganon, kasi nga, based lang yun sa ultrasound. Sabi naman siya sa akin, hindi, magiging positive tayo, na benign pa rin yan, parang ganon. And sabi ni Moshi na kahit anong mag-result, kakayanin namin yan, parang ganon. Kakayanin, tatanggapin. Kasi kailangan namin siyang harapin. At mag-move forward. Gumaano naman yung pakiramdam ko kasi, syempre may kakampi ako. Diba, si Moshi? Thank you, Moshi. I love you. Lalaban ako. Papa-opera ako. Kasi, para ito sa sarili ko. Diba? Ibigay ko to sa sarili ko. Kasi, binaliwala ko siya for the longest time. Kaya, ibibigay ko to para sa sarili ko. Meron na akong 2 option ngayon.
So, ipapabiopsy ko muna siya bago ako magpa-opera. So, it will take me parang 10 days bago lumabas yung result, bago ako maoperahan. Para syempre, alam na nila yung approach kung paano nila ako ooperahin, kung ano ba siya, kung benign ba siya, o malignant ba siya. Para alam na nila kung operahan ba ako sa yung kilikili ko, operahan ba, o tatanggalin yung aking lymph nodes. Yung lymph nodes po ay yun yung parang kulani sa kilikili, yung tinatawag. Kasi doon makikita, doon magbe-base kung may cancer ka, kung anong stage, anong magiging gamutan mo, ganun. And second option is, yung tinatawag na frozen section. Habang ino-opera ko, ibabiopsy siya, tapos wala sa operating room ako, naantay yung result. Saglit lang naman yung sabi ng ate ko, parang 20 minutes lang meron ng result. Tapos parang sinend agad kila doc kung ano yung result. Tapos, ayun na, I was diagnosed with breast cancer. At ang uri po ng aking cancer ay invasive breast carcinoma of no special type. So, nalaman niya na cancer siya, inoperan ako sa kilikili, tinanggal yung mga lymph nodes ko. Kinausap nun si ate ko tsaka si Moshin ng doktor, ng surgeon ko. At binalita nga sa kanila yung bad news na itong ang nakuha sa akin ay cancerous nga siya. Ayun, tapos ayun, umiyak na umiyak yung ate ko kasi nga habang dinideliver ni Doc yung news sa kanila. Actually, madali naman namin natanggap ni Moshi yung result kasi nga prior sa aking operation, nagre-research na kami. Para ba kung handa kami if ever dumating yung time na sasabihin sa amin yung result. So, kung ano man yung result na yun, at least handa kami ni Moshi. Kaya parang madali naman namin siya natanggap. Pero kasi syempre mga kamoshi, andun pa rin yung lungkot, 'di ba? Kasi syempre cancer 'to eh. Hindi kumbaga parang nalulungkot pa rin ako, pero pilit ko siyang nilalabanan. Kaya binigyan ko rin yung sarili ko ng time kung kailan ako magiging ready na i-share sa inyo yung kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Even sa relatives ko, sa mga friends, mga ano na hindi nakakaalam, hindi ko po nasasagot yung mga messages nila. Sabi ng surgeon ko, mga next week pa namin siya makukuha yung parang pinaka final na biopsy. Doon talaga malalaman na yung stage, ganyan. And doon na rin ako maire-recommend sa isang oncologist para sa aking treatment or gamutan. Meron din namang good news. Thank you, Lord. Sabi naman ni Doc, buti na lang naagapan namin, naoperahan agad ako, hindi siya kumalat. So, parang nakalagay nga dito sa aking pathology result, all surgical margins, superior, inferior, medial, lateral, and posterior, negative for tumor. Yun nata yung mga siguro, yung mga hindi ko alam mga katabi ba siyang tissues or basta ang sabi daw ni Doc Lamoshi, good news is hindi siya kumalat. Yung laki kasi ng bukol ko ay nasa 3 cm. Para may sinabi ka pa sa akin, Moshi, na parang ang nakuha sa may kilikili ko mga microscopic na nakuha sa kilikili. yung mga kulani. Kumbaga, kasi kinapalaw nila yung nila doc yun. Wala naman silang nakapasa kilikili. Na kulani. Oo. Oo. Pero again, ano pa rin nila, sinusuguro nila. Ang nakita, microscopic. Nakakalungkot na balita na dumating ako sa point na nagkaroon ako ng cancer. Buti na lang, meron ako Moshi nakasama. Walang ibang way para hindi naman na pwedeng takbuhan. Yes. Kaya haharapin namin to ni Moshi. Tsaka hindi makakatulong yung kung lalo kang magpapakalugmok, Yes. magpapaka-stress. Kasi lalo lang lalala yan. Oo, tuloy ang buhay ha, mga Yes, kamoshi. guys. Dito ka nga. Tuloy ang buhay namin ni Moshi. Kung ano mga ginagawa namin before, magpasaya ng tao, magawa ng video, tutuloy namin yan. Masaya kami ni Moshi sa ginagawa namin, sa trabaho namin. At masaya rin kaming
nakakapagpasaya kami ng tao. Tuloy pa rin ang work. Syempre, kailangan din natin mag-work. Pero mas magiging maingat na kami ni Moshi sa aming katawan at sa aming kalusugan. At huwag din natin kalimutan na i-enjoy natin ang buhay natin. Syempre, hindi naman puro tayo trabaho. Importante, nagpapahinga rin tayo at nag-e-enjoy tayo sa buhay natin. At syempre, para malibang na rin ako. Para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Pero kasi nga, nilalabanan ko na siya. Nalalabanan ko na yung mga pag-iisip ko. Kumbaga, kailangan maging happy. Oo, Maging kailangan positive. laging positive para tuloy-tuloy ang paggaling. Di ba? Yes, hindi siya Moshi? maka-apekto sa... Oo, kaya talagang babalik na talaga ako sa work agad. Tsaka mga bills natin, oo. At kasi magbabayad pa ako ng maraming parcel ni Moshi. Oo. Pero babawasan ka Kasi na. kaligayahan ko yon Yes. na maging happy ka din. Pero hindi, pero babawasan. Syempre, kailangan na rin bawasan. Oo, di So, ba? ano na lang ang kailangan. Alam ko kasi hindi tayo bababayaan ni Lord. Mas malakas pa ako sa cancer. Mapapaglabanan ko yan. Kaya, ano yan, mga kamoshi? Ito Life ay... lesson. Tama ba yun? Oo, parang ginawa din namin tong video na to mga kamoshi para maging aware kayo na pag meron kayo naramdaman, may nakapa kayo sa mga katawan nyo, sarili nyo, Huwag baliwala. huwag baliwalain. Dahil kinakausap tayo ng katawan natin na, hoy, ipacheck mo ko. I-prioritize natin ang ating health, mga kamoshi. Sobrang importante to. Health is wealth. Sobrang totoo yan. Prevention is better than cure. Kaya pag may nakapa, pacheck nyo agad yan. Saka maganda rin yung yearly nagpapacheck. Oo, yearly, kailangan General. pa-check. Lalo na pag naedad na tayo, di ba? Saka ano rin yan sa peace of mind nyo din. Huwag niyo akong gayahin na hindi ako nagpa-check up agad, na nag-research ako, ano ba symptoms. Tatakutin lang kayo ng pag-research nyo. Kailangan doktor po talaga nakakaalam niyan. Sa mga doktor po tayo pumunta, dumiretso. Kasi, once lumalaya, mas malaki yung gastos. Itong healing process ko sa aking surgery, hindi siya madali. Buti na lang nandito si Lord. Alam kong hindi niya ako pababayaan sa journey na to. And si Moshi, syempre, nandito rin naman ako lagi para kay Moshi. Nagkataon lang na ako tong may pinagdadaanan. So siya lahat, siya ang nagbabangon sa akin, naglilinis, nagpapakain, nag-aasikaso. Hindi madali ha. Nagpapaligo. Mahabang proseso siya mga kamoshi yung healing. Pero basta Kakayanin. importante, magagamot ako. At dapat kayanin. Kasi syempre, gusto ko pang mabuhay kasama si Moshi at aming mga fur babies, mga kapatid ko, mga pamilya ko, diba? Syempre, gusto ko pang tumanda, magkasama kami ni Moshi kasi marami pa kaming pangarap sa buhay. So, yun naman ang sabi ni Doc, sa mga ganyan, mga breast cancer, mga nagagamot na po ito. Nagagamot na po ito, kaya wag po tayong matatakot. Marami na kasi siyang type ng gamutan, hindi ka daw katulad dati na pag breast cancer, chemo agad, yan. Hindi lahat ng cancer or breast cancer ay kinikimo or kailangan ng chemotherapy. Merong iinamin ka ng gamot, ganun lang gagawin. Parang hormone siya, something ganun. Meron namang radiation lang, merong combination. Iba-iba po kasi at iba-iba kasi yung depende yan sa anong type, anong stage. Marami po kasi yung mga kamoshi. So, sa mga kamoshi, maraming salamat po sa lahat ng nagpe-pray po sa akin. Sa mga messages nyo po, sa mga well wishes nyo, maraming salamat po. Hindi lang sa ating mga kamoshi, sa lahat ng mga taong nagpe-pray po para sa akin. Para sa amin ni Moshi, maraming salamat po sa inyo. Mahaba tong journey na to mga kamoshi, pero lalaban tayo. Yes. Love you all mga kamoshi. Yes. Thank you sa support. Thank you.